So ito mga banateros, breaking news. Ayon ito mismo sa kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, nagulat daw siya na bakit daw yung mga idea niya or yung mga gusto niyang ipatupad na mga batas ay yun daw yung ibang mga nasabi or mga planong ibinalita ni Marcos Jr. doon sa SONA. Hindi naman kasi may tuturing na ano yun eh. Hindi naman kasi may tuturing na tawag dito na achievement yun kasi puro lang pagbabalita. Yung ginawa ni Marcos Jr. doon, di ba? So alam nyo naman na yun. Ngayon, etong si Senator Amy Marcos ay may mga sinabi sa amin na may posibilidad daw na hindi daw alam ni Marcos Jr. yung mga sasabihin doon sa SONA na yon. Ang tanong, sino kaya ang nagbibigay or nagsusulat ng mga sinasabi ni Marcos Jr. sa mga SONA? At ang malupit pa dyan, nabanggit mismo ni Senator Amy Marcos na parang scripted talaga itong magiging kaso ni Romualdez. Ito daw ay may mga bail at hindi mga mabibigat na kaso ang ikakaso kay Martin Romualdez. Alam na this. Alam niyo sa totoo lang sa una pa lang may hinala na ako na talagang mukhang scripted din talaga to, biruin mo. Sa sinabi sa maraming mga tao at sa buong Pilipinas ang nakapanood nun, nakakasuhan niya si Martin Romualdez. Kaso itong kapatid niya ay naging guest nga namin kahapon, 'di ba, sa Vox Populi. Hindi napigilan na hindi niya makapagsalita mapatungkol dito. So yung mangyayaring kaso kay Martin Romualdez ay talagang kakasuhan siya pero mga maliliit lang. So may bail. So hindi katulad nung kaila Senator Rodante Marcoleta, kaila Senator Jinggoy Estrada na yung mga kaso ay walang mga bail. Alam nyo sa totoo lang, kung may mga bail yung kaso ni Martin Romualdez, basic. Kahit sabihin pa nating 10 or 100 na kaso yan di ba? Sabihin na nating 100 or ilang patong-patong na kaso ang isampa kay Martin Romualdez, walang problema kasi tangina, trillion nga yung ninakaw niyan, di ba? Yung 500, yung 241 illegal insertion lang yan. O doon pa lang, paldo na siya. Doon pa lang, marami na siyang pangbayad, marami na siyang pangpiyansa, di ba? O baka sabihin na naman ng mga loyalista dyan, yung mga vlogger ni BBM na fake news na naman ito, tangina, mas papaniwalaan pa ba kayo ng taong bayan? Kapatid yun, senador pa yun, may alam yun. No, may kinuwento pa nga siya about sa Senado, sa nangyayari sa loob ng Senado. Pero siguro sa ibang video ko na lang yun ikakwento. Dito muna nga tayo sa mga kaso na gagawin at gawa-gawang kaso laban kay Martin Romualdez. Ang lupit, no? Grabe pa ikutin ni Marcos Jr. yung taong bayan. Grabe nila. Kaya pala, nung dineclare ni Marcos Jr. na na tawag dito na kakasuhan niya ang kanyang pinsan, may acting pa siya na masakit daw sa kanyang masakit daw para sa kanya. Magulat tayo, biglang nagsalita agad or sumagot agad si Martin Romualdez na sinirerespeto niya ang desisyon ng kanyang pinsan. Yun naman pala, papalabasin lang, nakakasuhan, pero lahat ng ikakaso kay Martin Romualdez, pwedeng magpiyansa. So, ganong kalupit do. So, hindi siya katulad ng ginawa ni Marcos Jr. kaila Senator Rodante Marcoleta, kaila Jinggoy. So hindi ganun. Hindi ganun yung magiging kaso ni Martin Romualdez. Alam naman natin na mas deserve ni Martin Romualdez yung mga kaso na ipinataw kaila kaila Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. So kung magtataka kayo bakit ang kinis ng mukha ko, syempre kakagaling ko lang. Kakagaling ko lang sa show. At may mga makeup. Makeup lang po yan, ha? Hindi ganyan kakinis at kagwapo ang pagmumukha ko. Marami na naman mababash dyan, filter na naman yan, So yun na nga, mabalik tayo doon, no? Talaga, grabe ang tindi. May isa pang ang kinuwento, si Senator Amy Marcos, off-cam, na medyo yung nabalitaan natin ng mga nakaraan,
na itong si Martin Romualdez ay ay medyo nagkagusot kasi nga ang gusto ni Martin Romualdez ay kakasuhan siya pero lalabas siya ng ibang bansa. At meron pa nga din sa sinabi si Amy Marcos at doon din ayon din doon sa bali-balita na gusto ni Marcos Jr. ay ikulong siya, papalabasin lang na ikukulong siya pero papalayain siya agad. So medyo may katotohanan daw yun, sabi ni Senator Amy Marcos. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, antindi talaga nitong antindi talaga nitong magpinsan na to, si Romualdez at si Marcos Jr. Talagang lagi niya tayong binubudol. Sa bagay, simulat sa pool, budol naman talaga. Hanggang ngayon, budol pa rin. So, ganyan, no? Ganyan yung mga nabalitaan natin dito na talagang etong pagkaso kay Martin Romualdez ay isang malaking scam na naman. Malaking isang budol at kalokohan na naman ang gagawin ng magpinsang Martin Romualdez at Marcos Jr. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, sang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos patungkol sa patong-patong na kaso di umano na Marcos Jr. sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Comment nyo dyan. Breaking news po ito sa lahat ng mga OFW. Dapat nyong mapanood to. Naku po, grabe to. Grabe itong balitang ito. No, talagang sobrang napakalaking tulong, napakalaking opportunity, napakalaking biyaya po ito para sa mga OFW hero abroad. Makakauwi na po kayo ng bansang Pilipinas na hindi na po kayo mahihirapan at hindi na rin po kayo magtatagal at maghihirap sa kakakudkod ng inidoro, kakatiis sa inyong mga amo dyan sa ibang bansa. No, at makakauwi na kayo ng Pilipinas, makakasama nyo na ang inyong mga anak dahil doon po sa bagong proyekto na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos na kayo po at lalo na doon sa mga OFW na mga guro, no, na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, kayo po ay makakauwi na ng Pilipinas at makakapagtrabaho na rito at kayo po ay magiging ma'am at sir. Yun lang. Grabe talaga, walang nakagawa nito. Walang nakaisip nito na ibang presidente. Si Marcos Jr. lang ang nagbubukod tanging nakaisip nito. Kaya good news po yan, magiging ma'am and sir na po kayo. Ang malupit pa dyan, proud na proud yung mga loyalistang satanista. Kasi yung mga OFW, magiging ma'am and sir na. Tangina niya. Alam nyo, nagtitiis ako, ayoko talaga dapat pag-usapan to, pero dahil sa sobrang tawang-tawa nga ako dito. Kaya na, mga OFW, congrats po sa inyo, makakaahon na po kayo sa hirap dahil magiging ma'am and sir na po kayo. Baka naman i-bash tayo dyan ng mga vlogger ni BBM. Ibinabalita ko nga yung good news, yung bagong proyekto at achievement na ikinuwento ni Pangulong Bongbong Marcos sa zona niya. Baka magalit pa kayo niyan, ha? Oo, tinutulungan ko na kayo na, na maparating sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahal nating mga kababayan na hero abroad sa ibang bansa, mga talagang tunay na bayani sa bansang Pilipinas na makakauwi na sila sa Pilipinas at magiging ma'am and sir na sila, di ba? Siguro ko ako yung OFW, mapapaisip ako dito no? Kung ano ba talaga ang inihit-hit nitong taong to. Baliw na no? Tayo na. Achievement ba yon? Proyekto ba yon? Magiging ma'am and sir lang porket uwi ng Pilipinas. O kayo mga OFW, anong may comment nyo rito sa napakagandang proyekto at plano sa inyo ni Marcos Jr.? I-comment nyo nga dyan sa baba. Salamat at good luck mga ma'am and sir. Meralco hindi susundin si Marcos Jr.? Totoo ba to? So ito breaking news na itong si Manny B. Pangilinan, isa sa mga siya ang CEO, ano ba yan? Siya ang CEO ng Meralco, ay sinabing mas mabuti daw munang pag-aralan bago daw gawin ang hinihiling ni Pangulong Bongbong Marcos na system loss. Alam nyo, ito yung isa sa pinaka
magandang sample kung paano talaga maging weak leader si Marcos Jr. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman sa hinahambing ko silang dalawa dahil walang-wala talaga si Marcos Jr. dyan. Ano lang yan, igit lang yan. Ipot lang yan kay Pangulong Duterte, no? Kasi yung mga ganitong sistema, kung talagang kinakatakutan ng Pangulo, automatic talaga, gagawin agad to. Pero ngayon, tingnan nyo. Tingnan nyo yung ginagawa. Pag-aaralan daw muna. No, puro lang ganun eh. Alam nyo, nagsimula ang administrasyong Marcos na pinag-aaralan, target natin ganito, target natin ganun. Kahit papano, ayun yung mga words lagi naririnig natin sa kanila na kahit nga sa SONA, 'di ba? Ilang beses na banggit doon yung kahit papano. 'Di ba? So nababanggit 'yan doon. At sa mga iba pang mga SONA, target natin ng ganito, plano natin, puro ganyan eh. So ngayon, napagtanto talaga ng halos lahat. The weak leader talaga si Marcos Jr. Dahil nga, biruin mo, kapag ang presidente kasi nagsalita na tanggalin yung system laws na yan, antemano, kinabukasan sa mga susunod na araw, tatanggalin mo dapat yan. Hindi mo na yan papatagalin. Pero dito, sa pahayag ni Manny Pangilinan, isang CEO na Meralco, ay pag-aaralan pa. So, ibig sabihin, kung pag-aaralan pa yan, ilang taon yan? Ilang buwan pa yan? Ilang linggo kami magtitiis? Hinayo pa kayo. Yung bill ng kuryente ngayon, isa yan sa nagpapahirap sa sandamakmak na Pilipino dito sa bansa. Doon sa mga vlogger ni BBM, hindi nila damayan kasi nga may quota sila, may talent fee sila at may binabayad sa kanila. Kaya alam ko na hindi nila na talagang babaliin nila 'tong sinasabi ko. Pero putang ina, kung hindi nyo susundin yung sinabi ni Bongbong Marcos Jr., maituturing namin na kaya tumaas ng tumaas ang bill ng Meralco sa bansang Pilipinas simula't sa pool na umupo si Marcos Jr., iisipin namin kasabwat siya nito. At yung sinasabi niyang system loss na yan, masasabi namin lang yan, isang budol na naman yan, isang planado na naman yan na panglilin lang sa kaisipan ng bawat Pilipino. Tangina, ang weak no? Si Pangulong Duterte nung sinabing magbayad kayo. Kung hindi kayo magbayad, papasarado ko yung airport na yan. Bayad. Diba? Yung sa Maynilad ba yun? Kung di ako nagkakamali, basta sa tubig yun eh. May utang sa Pilipinas. Diba? Binayaran agad. Diba? Hindi na tumatagal kasi Pangulo yan eh. Diba? Pangulo ng bansa ang nagsabi na tanggalin niya system loss na yan. Sa totoo nga lang, hindi na nga dapat eh. No, ang dapat tinatanggal yung mga other charges. Hindi yung system loss na yan. Yung mga other charges na hindi natin alam kung saan nanggagaling yun na sa atin pinababayad. So, alam ko, ewan ko na lang, bantayan natin to mga banateros kung talagang susundin to ni Manny B. Pangilinan. Kapag hindi nyo sinunod to, alam na this. BBM, Meralco is sindikato. Napanood niyo yung interview about sa racket na ipinagmalaki ni BBM sa SONA. At napanood niyo yung interview kay Auntie Claire mapatungkol sa racket ni BBM. Putang ina. Sabi ko sa'yo, lap trip. Lap trip dahil bakit? Bakit sobrang nakakatawa? Una-una dun tayo sa interview ni Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, gaano nga ba kalaki? Gaano nga ba at ano nga ba ang maitutulong? Gaano nga ba kalaki yung racket na yan? Katulad din ba ng mga racket sa ibang bansa yan? Ang sagot nung ini-interview ni Ted Filon, as usual, she is 10 feet. At hindi naman ganun kataas din ang ililipad dito. Putangina, racket, 10 feet. Inagyan. Ang masaklap pa nito, proud na proud yung mga loyalistang satanista. Proud na proud sila. May racket tayo, 10 feet. Putang inagyan. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nakagawa ng racket. Racket mo, 10 feet.
Parang mas masaya pa ata pag-usapan na puwet ni Marcos may racket eh. Hindi, kasi ganito yon, hindi nyo kasi na-gets. Double meaning kasi yung sinabi ni Marcos Jr. about sa racket. Yung sabi niyang, yes, launch rocket to the space. Double meaning yun. At hindi yun sa mga Pilipino niya sinasabi. Sinasabi niya yun sa mga kongresista, sa mga kapwa niya, mga politiko, ng mga korap. Kasi talagang ang ibig sabihin nun is mas tataasan pa nila at gagrabihan pa nila ang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Yun yung ibig sabihin ni Marcos doon. At mapunta naman tayo kay Auntie Claire. Utangin na attitude yarn. Maganda yarn. Tinanong ng isang media kung ano daw ang maitutulong ng racket or ng racket ni BBM sa publiko at syempre sa Pilipinas. Ang sagot ni Auntie Claire, utang ina, nagtaray ang puta, ang bakta ka talaga. Sabi pa ni Auntie Claire, ito po ay parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Inagyan. Taray yard. 10 feet na racket na hindi naman aarok na sobrang taas ng paglipad. Makaka-asenso sa bansa. Tanga na, baka yung 10 feet na yan, umabot ng trillion yung budget dyan, ha? Tanginang yan, oh. Grabe talaga tong mga utak, gano talaga, no? Mga utak gamunggo. Utay na, yun na nga lang ang mapapakinabangan sa'yo na sumagot ka ng maayos. Hindi ka pa makasagot ng maayos, anak ng timang. O, abangan natin, mga banateros, yung 10 feet na racket ni BBM, ha? O, tapos abangan natin yung budget dyan. Oo. Punta na nagpasa para daw sa ikakaunlad ng bayan. Tangin ng racket yan. Ano yung racket mo? Pagputok, may mahi ka? Baka puwet ni Marcos, may racket. Ito naman, dito naman tayo sa vlogger ni Tulfo. Natupad na yung pangarap niya na maging kanang bayag ni Tulfo. Kaya ngayon, sobrang yabang na eh. So, ilagay samantalang dati, Tol, baka pwede mo ko, Tol, tulungan, Tol, banatan natin yung kampo ni Tol. Tapos ngayon, yabang na. Ano sabi mo? Bobo ako. Tapos kinuha pa ako ng SMNI. Ulul, inggit yard. Sabihin mo kasi sa boss mo, kunin ka rin dun sa show niya. Para naman hindi ka naiinggit sa akin. At yung about doon sa English na binasa ko, na nagkamali ako. So sorry. No, matagal ko nang sinasabi na bobo ako sa English. So wala namang problema doon. At hindi naman hindi ko naman ikakamatay yun. Ay, gagawa ko, bobo ako sa English eh. Bakit ang isang tao pag nabobo na sa isang gawain, bobo na sa lahat? Hindi naman kami kagaya nyo. Pero mabalik tayo sa'yo. Kamusta ka na? Tangin na, kanang bayag ka na ni Tulfo ngayon na. Natupad na yung mga pangarap mo. Sa wakas, napansin ka na ni Tulfo. Congrats. Pero, nag-upgrade ka ba? Yung utak mo, yung pagbablog mo, ganun pa rin ha. May post to nung nakaraan. Hindi ko naman sa kinakampihan sila Libayan na mortal niyang kalaban. Pero may post siya, sabi niya. Yung taong nagmamaliit sa akin kasi liit ng views ko. Ngayon mas malaki na views ko sa kanya. Sabi nito ni vlogger ni Tulfo. Tapos saan in-screenshot or saan niya kinuha yung picture? Sa YouTube. Tapos ang pinagmamalaki niyang views sa Facebook. Putangin na. Kailan naging isa ang Facebook at ang YouTube? Hindi, tanong lang, kung talagang matalino ka, mag-sister company ba ang YouTube at ang Facebook? Na para ipagkumpara mo yung views sa YouTube at Facebook. Tingnan mo? Akala ko ba sobrang talino mo na porket naging kanang bayag ka ni Tulfo? Ha? Akala ko sobrang talino mo na. Butay na. Pinagkukumpara mo yung views sa YouTube at Facebook. Ulul, magkaiba yun. Una-una, hindi ko kinakampihan si Libayan kasi dati kasi to para tong si yung pilay na vlogger ni Trillanes, ni BBM, yung mataba. Si Nika.
Yung pilay na vlogger, yan silang dalawa dati yung mga nagpapatulong sa akin para lang kampihan ko sila at banatan namin sila libayan. Pero hindi ako sumama sa grupo na to kasi may ano eh, may something smell eh. Iba eh, malalansa eh. So, kaya hindi ako sumama dito at hindi ako nagpauto. O, tingnan mo, kung sumama ako dyan at nagpauto, eh baka kabilang na rin ako sa Tulpo Vloggers tsaka sa BBM Vloggers, 'di ba? So ayoko naman nun. Ngayon, nagyayabang siya kasi di hamak na mas ano daw yung views niya kaysa daw dun sa kalaban niya. Putay na, ngayon ko lang napagtanto na ang Facebook pala tas YouTube ay iisa. No? Grabe, ang tagal ko na sa social media. Ngayon ko lang nalaman yun. Thank you sa'yo, kupal ha. At mabalik na nga tayo sa issue niya sa akin about dun sa English na hindi ko nabasa, so nasagot ko naman na. Pero doon sa SMNI na ang baba daw ng standard ng SMNI at bakit daw kami kinuha ni Sir Jack, mga bobo naman daw kami. Yun nga, eto, sinagot ko na to ng paulit-ulit. Maraming mga journalist na mga bayaran ngayon at nagpe-fake news. Sobrang taas pa ng binabayad sa mga yan. At sobrang taas din ng mga pinag-aralan ng mga yan. Pero anong napapala ng taong bayan sa kanila? May napapala ba sa kanila? Nakakakuha ba ng maayos na balita at tamang pagbabalita ang taong bayan sa mga journalist, sa mga anchor na may tinapos? Ha? Nga, tanongin nga kita. Bakit yung mga bossing mo na mga tulpo? Di ba mga anchor din yan? Mga journalist din yan? Bakit ganyan sila ngayon? Ano, kanan bayag? If to naging kanang bayag ka lang na tulpo, kala mo kung sino ka na. Kala mo may tira, puta. Kala mo naman sino makapagyabang. Kala mo naman talaga napakalaki na ng achievement niya. Naging kanang bayag ka lang ni Tulpo, hoy, yun ang achievement mo, wag kami. Tsaka nilalait-lait mo ako. Tangina, yung nililigawan mo dating babae, binira ko. Hindi, masagwa naman doon sa binira. Ano na lang natin, medyo ismutan lang natin. Yung nililigawan nitong kanang bayag na vlogger ni Tulpo, na babae, na-in love sa akin at nabroken sa akin. Kahit ganito mukha ko, puta na di hamak na mas masarap ako sa'yo. Tapos lalait-laitin mo ako. Balita ko nga, sobra ang nagtampo sa akin nun dahil hindi naman ako yung nanliligaw. Hindi naman ako yung nanliligaw at nagpaparamdam dun sa babae na yun. Pero ako yung nagustuhan. Real talk to, hindi to joke. Ito ay true to life story ng vlogger ni Tulpo versus Jay Guevara. At alam ko din kung saan galing yung mga picture na mga kumakalat na kesyo pinuntahan daw ako ng pulis sa bahay, kesyo tawag dito, kesyo may inano daw akong bata. Pero sabi ko, putay na, bakit naman ako malaya kung totoo yun, di ba? Ikaw ha, hindi ko alam na gusto mo pala akong tikman ha. Yung natikman ko, gusto mo rin tikman? Gusto mo humemod? Uy! Vlogger ni Tulpo versus vlogger ni BBM, halos si isa na lang ngayon eh. No? Kaya wala na rin tayo mapapala dyan sa mga yan eh. Pero kung lalait-laitin nyo kami, kung lalait-laitin nyo kami bilang anchor ng SMNI, asa kayo. Kung mababa ang standard ng SMNI, dapat kayo na lang yung kinuha nila at hindi kami, di ba? Mababa standard. Tangina, kayo nga bumili lang kayo ng suka sa tindahan, nakakita lang kayo ng cellphone sa daanan, naging vlogger na kayo. Paulit-ulit na lang nila ini-issue yun, no? Na SMNI, dinadami nila SMNI. Na wala daw tapos bobo naman daw ng mga kinuha. Una-una, yung SMNI, yan na lang talaga ang naghahatid ng tunay na balita sa bansang Pilipinas. Kahit naman sino tanongin nyo, yan lang ang sasabihin, di ba? So ngayon, kung gusto nyo na mapabilang sa anchor ng SMNI, magpunta kayo doon, di ba? Punta kayo doon, tapos mag-apply kayo. Kaso hindi mababa standard ng SMNI. Oo, kasi kung mababa yung standard ng SMNI, dapat kayo yung kinuha nilang mga angkor at hindi kami. No? Mataas ang standard ng SMNI, kaya kami yung nakuha. Mga mabababang standard lang naman ng mga network yung kumukuha sa inyo. Ang tanong, may kumukuha nga ba?
Grabe, lantarang panggagago to. Alam nyo, kakagising ko lang. Kakagising ko lang at talagang hindi pa kumpleto ang tulog ko. Pero dahil dito sa narinig ko, no, dahil dito sa narinig kong interview ni Erwin Tulfo, napabangon at napablog ako. Lantarang pang iinsulto to. Biruin mo, sabi niya doon sa interview, yung kampo daw nila Cayetano, nila Senator Marcoleta, nila Senator Jinggoy at Bongo, yun daw yung yun daw yung may tutol na pag-usapan yung flood control scam sa Blue Ribbon Committee. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na tanga, Senator Erwin Tulfo, wag mong masamain tong sinasabi ko ha. Kahit sinong magpigil sa'yo, kahit sinong ayaw, kahit ayaw ng minority, at ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, pwede mong gawin yun. Chairman ka nga ng Blue Ribbon eh. Bakit mo sinisisi sa kanila? Tsaka, wait lang. Natulog ba kami ng halos ilang taon na para hindi namin malaman na ikaw mismo sa isang interview ang nagsalita na huwag na natin pag-usapan yung flood control scam na yan? Puta na. Mukhang nakatulog ako ng ilang taon na. Kakaiba eh. No, kakaiba yung Kakaiba yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Yung minority daw ang tutol daw doon na pag-usapan yung flood control. Ikaw yung nagsabi nun ah. Wait lang mga banateros ha. Gisingin nyo ako ha. Baka kasi dalawa yung Erwin Tulfo sa Senado eh. Alam kong dalawa ang Tulfo sa Senado. Pero Erwin Tulfo, alam ko isa lang yan eh. Grabe, sobra. Alam mo, nung habang pinapanood ko, hindi ko maano yung pakiramdam ko kung manggigigil ka o matatawa ka sa kanya. Lantarang katarantaduhan to, biruin mo, ikaw ang nagsabi na wag nang pag-usapan ang flood control scam. Tapos ikaw yung maninisi na ayaw pag-usapan ng minority ang flood control scam. Samantalang, yan nga yung dahilan ba't nakulong. Bakit nagtatago sila Senator Bato de la Rosa? Bakit nakakulong sila Jinggoy, sila Marcoleta? Dahil sila yung lumalaban at pinag-uusapan nila, ayaw nilang itigil na pag-usapan, yung flood control scam na yan. Anak ng timang naman talaga. Pero i-shoutout ko muna yung kaibigan natin na si Ben Tulfo. Sir, hinahayaan mo na ganito yung kapatid mo? Sorry sir kung nadamay ka, pero sa ganitong ginagawa ng kapatid mo, parang ewan ko na lang kung ito tolerate mo ba to Lantarang panggagago to sa sambayan ng Pilipino. Senador siya. Tapos ginagawa niya kaming tanga. Natatandaan ko yung sinabi sa akin ni Senator Ben Tulfo nung nagkita kami. Sabi niya, ang mga kapatid ko ay nasasakop na ng sila talagang may sakit na sila sa pagiging politiko. No, isa na silang hindi na sila yung matatawag na mga taong sumasagip sa mga taong nasa laylayan, kundi yung kanilang mga pag-uugali ay isang talagang lehitimong politiko na sinakop na sila ng politika. Ang tindi, no? Grabe kasi nungalingan to, Senator Erwin Tulfo. Ewan ko kung bakit mo to ginagawa, pero nakakapanghinayang na sobrang dismaya. Ikaw yung nagsabi nun, tapos isisisi mo sa iba. Ang galing! Sige mga banateros, eto, ako na mismo yung aamin mapatungkol sa ghost project dito sa Taguig, dito sa mga Cayetano. Aamin na ako na walang ghost project dito. Ano ka, Lacson? Mas marunong ka pa sa amin? Hayop na bayot Lacson na to. Kami ng mga tiga-Taguig, hindi namin alam at wala kami nakikitang ghost project dito ng mga Cayetano sa Taguig. Tapos ikaw alam mo, ang galing mo. Ang malupit pa dyan, may ebidensya daw siya na may ghost project dito sa Taguig. Ang tanong dito, bakit nung panahon na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi mo nilabas yan? Bakit nung panahon ngayon na nadudurog ka at hindi ka makaisa
kay Senator Alan Peter Cayetano, kaya ka may mga inilalabas na ebidensya mo kuno na may ghost project dito sa Taguig. Sa sobrang pikon niya kay ano, sa sobrang pikon niya kay Senator Peter Cayetano, hindi siya makaano, hindi siya alam mo yun kung kung ano-ano na lang yung ginagawa niyang issue kesyo baliw si Senator Alan Peter Cayetano, kesyo may sakit na daw sa pag-iisip, ngayon may ghost project naman daw. Putay na buti ikaw, alam mo kami hindi. Ganito kasi yan mga banateros, dati talaga dito sa Taguig ay talagang nagbabaha dito. No, talagang grabe kung magbaha. Konting ulan, baha dito at number one na binabaha yung ano namin, yung lugar namin, yung barangay namin. At lalong-lalo na yung bahay namin kasi yung bahay namin talagang napag-iwanan yun, talagang mas nauna pang maiangat yung kalsada kaysa doon sa mismong kinakatayuan ng bahay namin. Kaya kapag baha, kapag umulan, kami talaga yung number one sa buong Taguig na kami yung unang nalulubog. Nung pag-upo ng mga Cayetano, biglang nag-iba yun. Nawala talaga. Talagang naging maayos yung mga kalsada. Although hindi naman 100% na perfect ng mga gawa or matatawag na perfect yung mga kalsada dito sa amin, pero yung matatawag na talagang naayos, no, tapos nawala yung baha. Malapit kami sa Laguna Bay, no, pero kung iisipin nyo bakit ang Taguig ay hindi na talaga ngayon binabaha, dahil nga ay maayos yung namumuno na. So, yung mga against lang sa mga Cayetano, yun ang mga nagsasabi dito na na may ghost project ito, ganyan. Yung mga natanggal lang yun, yung mga talagang haters ng mga Cayetano yun. Kung magbaha man dito, mawawala din agad. At kung magbaha man dito, sobrang lakas na ho ng bagyo nun. Kaya katarantaduhan yung pinagsasabi ni Pampilo Ping Lacson, aka Pinky, na may ghost project dito sa Taguig. Kung kami ng tiga rito, wala kaming nakikita. Tapos ikaw na hindi ka tiga dito, may nakikita kang king ina mo? O baka sabihin na naman ng mga basher dyan, syempre, vlogger ka na Cayetano, ulol. Hindi ko pa nga nakikita ng personal dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ko nga nakamayan, nakausap, nakachat yung si Senator Alan. Although alam ko naman na malapit sa mga Duterte yan. Pero ako, tiga-lihitimong tiga-Taguig. Ako yung paniwalaan nyo. Kami yung paniwalaan nyo. Walang ghost project dito. Ay, di ko alam kung anong pumasok na kabaliwan dyan kay Senator Ping Lacson at sinasabi niya na, puta nang bakit tiga dito ka ba? Bihira bayot dito. Oo, binibigti namin. Ang inad to, hype na to. Mas marunong ka pa sa amin. Kaming tiga-Taguig, wala kami nakikita. Tapos ikaw na hindi tiga rito, may nakita ka. Ang tanong, saan galing yung ebidensya mo? At eto pa malupit. Ha? Ikaw pa mismo ang rumekta sa ombudsman. Something smells. Mali pala English ko. Sige, Tagalogin ko na lang kasi baka mabash na naman tayo sa English ko. May naamoy ako na malansa. Confirm. Guys, patulog na sana ako eh. At wala talaga akong ding planong patulan tong taong to kasi syempre may edad na rin. So baka, alam mo na yan, baka mamaya kulamin tayo. Pero ulitin ko, wala pong ano yung mukha ko, walang filter yan. Sabi niya kasi dito, mga anti-PBBM bagsak na at nilalangaw na kayo. Nilalangaw na daw tayong mga anti-BBM. Sabi niya yan. So, sino kaya sa ating dalawa or sino kaya sa anti-Duterte at anti-BBM ang mukhang nilalangaw? Brown eyes, maganda ang kilay, ayos naman yung ilong, hindi masyadong katangusan pero solid na. Okay naman din yung labi,
Yung ngipin medyo may manilaw-nilaw lang ng konti pero dadaanin na lang yun sa asin tsaka konting asido. Pero ito, tangina. Ikaw pa totoo ba to? Sinabi niya ba talaga to? Hindi kasi kadalasan yung mga anti-Duterte, kadalasan sinasabi din talaga to sa amin. Wait lang magsiseryoso lang ako. Ganito pala. Tayo na, kami pa yung nabubulok. Kami pa talaga. Kadalasan talaga kung sino yung mga pangit, sila yung mga ang lalakas manlait. Tangin na yung ilong mo. Yung manlait po tayo na. Baka ipakulam mo ulit. Tignan mo yung ilong mo. Ano yan? Ilong na tinubuan ng muka. Tangin na. Ay, naku po. Ayokong magkasala sa matatanda. Mahal na mahal ko ang mga senior citizen. Pero kung ganito naman, ay, alam mo tay, akin na Gcash mo, bilang kitang pang-gym tuloy, pang-gin, itulog mo yan. Iba na yung himahinasyon mo, ha? Oo, kami pa yung nilalangaw sa mukha mong yan, ha? Ang galing mo rin, no? Viral na breaking news pa. So eto nga mga banateros, mga kabiyaya, pag-uusapan natin itong isang balitang nag-away or muntik nang magpang-abot si Boss B at si Tamba Luslus. Alam nyo, maikling impormasyon lang, karagdagang impormasyon lang kay Boss B. Si Boss B kasi, siya ang nasa gitnaan. Siya yung pumapagitna kay Idol BBM at dito kay Tamba Luslus. Kaya ngayon, siguro napanood nyo naman yung video or yung suna yung suna ni Pangulong Bongbong Marcos na etong si Tambaluslos or si Martin Romualdez ay kakasuhan niya na ng patong-patong. So sa madaling salita, ilalaglag niya na. Pero alam ko naman na scripted lang din to Ngayon may hinihiling etong or may sinabi or may pinag-usapan si Ngagba at etong si Tamba na hindi nagustuhan ni Tamba. At dahil nga dyan, nagalit si Tamba kay Ngagba. Kung tayo ng mga pangalan nyo. Ngagba na, Tamba pa. At dahil nga doon, nagalit si Tamba, ay syempre, etong si Boss B, ay hindi nyo naman papabayaan si Ngagba, di ba? So hindi niya papabayaan si Ngagba dahil ito ay isa sa mga mahal na mahal niya. Sa totoo lang, etong si Ma'am Shitars, si Ngagba at si Tamba ay mahal na mahal niya tong mga to. At siya nga yung nasa gitnaan ng mga to. Kapag may mga hindi pagkakasunduan, si Boss B ang humarap at umaayos sa kanilang gusot, sa kanilang away. So etong nangyari nga daw ay hindi nga daw nagustuhan ni Tamba yung gustong ipagawa ng kanyang nasnip na si Ngagba. Kaya etong si Tamba ay parang gustong sugurin ata si Ngagba at etong si Boss B ay umawat. Kasi ganito yung gustong mangyari ni Ngagba. Si Ngagba gustong mangyari ay talagang ikulong si etong si Tambaluslos. Kaso si Tambaluslos nag-react kasi hindi daw yun yung napag-usapan nila. Puta na, nabubulol-bulol na ako, para na rin ako si BBM Kasi ang usapan ganito, kakasuhan siya pero papaalisin siya ng ibang bansa. So parang papalabasin lang nakakasuhan siya pero nasa ibang bansa siya. Ngayon, eto malupit, nagbago yung desisyon ni Ngagba. Gusto ni Ngagba na ipakitang nakakulong siya at papalayain din naman din siya agad. Talagang papalabasin lang na ikukulong siya. Kaso hindi nagustuhan ni Tamba. Ngayon, ito na ang pinaka-exciting part. Etong si Tamba ay di umano ay lalabas na ng ibang bansa. Lalabas ng ibang bansa. At dahil nga sa paglabas niya, tutol diyan si Bangag. So tutol si Bangag, tutol si Ngagba. Ngayon, ang gagawin, mukhang magiging totoo na yung kanilang war. Oo, ito mukhang magiging talagang mag-aanuhan na sila talikuran. Talagang maglalaglagan na sila.
So etong si Boss B, medyo nakapulburon. Medyo no. Nakapulburon si Boss B. Kaya medyo nag-init ang ulo dito kay Tamba at sinigaw-sigawan niya kasi si Ngagba. Kaya ang nangyari, muntik nga magpangakot. So ngayon, kung ganyan ang nangyayari sa inyo, buti nga. So aabangan natin to. Kahapon or nung isang araw, nag-vlog ako, di ba? Na ilalaglag na ni Marcos Jr. si Martin Romualdez. Hindi ako nagkamali doon. So tutusin nga lang, tinawag pa akong fake news ng mga loyalistang tanga. 'Di ba? Tinawag nila akong fake news pero ginawa ni Marcos Jr. So ngayon, sino ang fake news? Tama naman yung sinabi ko na ilalaglag ni Marcos Jr. ang kanyang pinsan. Nakakasuhan niya nga daw. Sabi niya pa nga, 'di ba, masakit daw sa kanya. Oh, so hindi ako fake news. Ngayon, eto nga, hindi rin to fake news. Sa mga susunod na araw, mangyayari to. Yun nga lang, depende na lang kapag sumunod pa ulit or sumang-ayon si Tamba dito kay Ngagba na ganun ang mangyari, na ihaharap siya sa kulungan, ipapakita sa taong bayan na nakakulong siya, na kahit talagang yun ay isang palabas lamang at papalayahin din naman agad siya, no? Pero lupit din ni Boss B, no? Talagang nasa gitnaan siya ng mga to eh. Sa totoo siya yung tiga-awat, lalo kapag high na high sila. Siya yung tiga-awat dito sa dalawang to. So ngayon mukhang namumroblema si Boss B kasi malapit sa kanya etong dalawang kumag na to, 'di ba? So abangan natin 'yan mga banatero. So kayo ba? Naniniwala ba kayo na ikukulong talaga ni BBM si Romualdez? At naniniwala ba kayo na ito ay scripted lamang? So comment nyo dyan sa baba para basahin natin at dyan tayo magkwentuhan. Yan ang banatero, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banatero.